pinaglalaban is yung mga kriminal at adik. Bakit ho hindi nila ipaglaban din yung mga katulad kong biktima na mga adik? Hindi ko sinasabing ang pagpatay ay tama. Wala hong ganun. Pero sinasabi nilang may due process dapat nung pinili na magkaroon daw ng sinasabi nilang EJK. Bakit ho? Yung hubang 2 taon or 5 taon na naghahasa ng isang drug addict, nagkaroon din huma ng due process? Hindi, di ba? Yung ordinaryong mamamayang Pilipino, estudyante, nagagraduate sa kolehiyo, pinatay ng addict, may due process? Wala, di ba? So kaya kayo dyan, kayo, nang sinasabi nyo, you are after for human rights. Tigilan nyo po kami. Kasi kung human rights, mas binibigyan nyo ng pansin yung mga biktimang bata, kababaihan, at mga biktima ng pinapatay ng mga drug addict at nasirang buhay ng mga drug pusher and dealers. Hindi nanginginig ako kasi pag kayo, alam nyo, kapag kayo po ay biktima, hindi nyo alam saan nanggagaling yung galing. Kasi hindi ko maintindihan bakit mas binibigyan ng pansin nila ang mga kriminal. Eto po yan. Nung naging addict po kayo, yung pamilya nyo, kamag-anak nyo, choice nila yan. Yung nagbenta sila ng droga, choice nila yan. Yung naging drug lords and drug dealers sila, choice din nila yan. Pero yung mga naging biktima ng mga yan, ng drug dealers, ng drug addicts, saka drug pushers, hindi ho nila choice na maging biktima. So please, tigilan nyo kami. If you want pag-usapan natin ng human rights, mas ipaglaban nyo ang 2 taong ginahasa, 5 taong ginahasa, lolang ginahasa, ang pinatay ng walang kabalay-balay. Yun ang ipaglaban nyo. Yun ang masakit. Kasi pinaglalaban nyo kriminal. Pinaglalaban yung mga walang kwenta. I'm sorry, hindi ako sorry, not sorry. Kasi napaka-peke. This is not about human rights. This is a political assassination. Kasi kung kampante kayo at talagang confident kayo na ang liderato nyo ay nasa tama at okay, hindi kayo manggigipit ng tao. Alam nyo, ang naaayon na mabuting leader ay hindi magkukos ng gulo. Ang leader na talagang ang malasakit is sa mamamayang Pilipino ay hindi magbibigay ng pasakit. Yun lang po. Maraming salamat. Maraming salamat, Binibining Kathy Binag! Talagang galit tayo sa mga adik! Mayroon akong pinsan. Namatay siya, binaril siya sa war on drugs ni Duterte. Pero hindi kami galit kay Duterte dahil alam namin na gumagamit ang pinsan namin. Winarningan na, pinapasurinder na, pero anong ginawa? Sige pa rin, hit pa rin. Masisisi mo ba yun si Duterte? Mahal niya ang Pilipinas eh. Mahal niya. Kaya siya, nasa kalagayan niya ngayon na ganyan. Dahil mahal niya ang Pilipinas. Ako sa totoo lang, may mga kapatid talaga akong mga drug addict. Ilang beses nang nakulong. Grabe. Sa totoo lang, yung lupa namin bininta para mapiyansahan siya sa kulungan. After 3 months, nakalabas siya. Nabinta yung lupa namin. Pagkalabas niya, after 6 months, nakulong ulit siya. Ilang beses siyang nakulong. 3 at hanggang ngayon nasa kulungan siya. Hanggang ngayon nasa kulungan. Ikumpara nyo ang Duterte administration at ngayon. Nandyan si Duterte ngayon sa sitwasyon niya dahil sa ating mga Pilipino. Winarningan na kayo, may tukhang, mag-surrender kayo. Anong ginawa nyo? Ko siya bakit? Daw sa kanila kahit papaano nawala yung kapatid nila pero nagkaroon daw sila ng peace of mind. At pinagpapasalamat nila iyan kay PRRD. Ayan. Totoo yan. Ito may ikwento ko sa inyo ha. Paalala lang, okay kami ng mga pamilya ko, mga kapatid, okay kami. Ikikwento ko lang para mas malinawan kayo ba. So, sabihin ko ito sa Tagalog para yung mga nasa kung saan man makarating ang video na ito, since trending nga itong video kung saan siya nag-comment, kung sino-sino na nag-share. So, Tagalogin ko para mas maraming nakakaintindi. Kasi nararamdaman ko siya bakit nangyari po kasi sa akin. Di ba OFW po ako? Ngayon, umuwi po ako ng Pilipinas pagkatapos ng kontrata ko, nagbakasyon ako. Isang araw pa lang ako nagbakasyon, na-stress na ako. Bakit? Siyempre, pag nagbakasyon, dumating kasi ako gabi. Gabi ako dumating. Siyempre, pag dumating ka, lahat nagtipon-tipon kayo magkakapatid, pamilya, kain, tawanan, di ba? Ganon. Tapos ako namimigay ng mga pasalubong, ganyan. So ngayon, yung sabi ko nga, yung kapatid kong nalulong sa yun, hingi siya ng pera, so binigyan ko siya ng pera, 3,000, hindi ko makalimutan talaga yun. So pagkatapos namin kumain, nag-usap-usap, umalis siya.
Di umalis na siya. Alam nyo na, pag nagkapera yung, yung addict, so alam nyo na kung saan papunta, di ba? Ako naman kasi, hindi ko naman na yun iniisip na ba, o baka may mag-comment naman sa inyo dyan, ba't mo binibigyan, alam mo namang addict. Kasi nga ako, galing ako sa bakasyon, bibigay talaga ako. Kahit anong gawin nila sa pera na yan, basta nagbibigay ako bilang pasalubong ko. Kinabukasan ng umaga, bumalik siya. Nanghingi na naman siya ng pera. So sabi ko sa kanya, kabibigay ko lang ng pera sa'yo, saan mo ba dinala? So ngayon, sabi ko, wala akong maibibigay ngayon kasi kararating ko lang, marami pa akong bibigyan dito sa bahay. Saka di ba ako ngayon breadwinner, nag 20 years akong OFW. Talagang ninalay ko yung buhay ko para lang sa magulang namin. Talagang sinakripisyo ko ang buhay ko, ano. Alam mo ba, hindi ko kasi alam na may baril siya. Hindi ko talaga alam na may baril siya kasi kararating ko nga lang, wala akong alam sa mga kilos nila, mga galawan nila. Ang alam ko lang, gumagamit talaga siya. Nung hinindian ko siya, nilabas niya ang baril niya. Hindi naman siya tinutok sa akin pero parang alam mo yun, kung sa Bisaya pa, niload niya ba? Kukulang na lang kabito niya ba para para puputok, ganon. Paglabas niya ng baril, nakita ko talaga sa harapan ko mismo. At sabay-sabing, wala pala, di magkamatayan na lang tayo dito. Ganon ang pagkasabi niya. Ako, na-shock talaga ako sa harapan niya kasi hindi ko alam ang gagawin ko. Baril yun eh. So, siguro mga 1 minute ako nakatayo. Wala akong imik, talagang shock. Shock talaga. Ngayon, buti na lang yung asawa ko, nasa bahay pa, nagbihis pa lang siya, papuntang trabaho sa time na yon. Tumakbo ko sa kwarto namin. Nagbihis yung asawa ko, nakabrief pa lang siya, sabi ko. Tapos siniyakap ko siya na wala akong imik. Niyakap ko lang siya. Tapos, ang higpit ng yakap ko sa kanya, parang takot na takot talaga ako. Sabi niya, anong nangyari sa'yo? Tapos hindi talaga ako na imik. Ayun, nang ginaganon na niya ako. Doon ako sabi ko, nilabasan ako ng baril. Yun, hindi ko na banggitin na pangalan ng kapatid ko. Galit na galit siya. Sobrang galit. Nakabrief pa lang siya. Halos gibain na niya yung pinto at yung pinto. Kaso na pinigilan ko talaga siya kasi hindi ko alam talaga kung hindi ko yun napigilan. Talagang may napahamak, isa sa kanila. Buti na lang dumating ang isang kapatid ko, nanghingi ako ng tulong. Talagang hindi namin siya pinalabas. Talagang nagsisigaw-sigaw siya doon. Tinawag yung pangalan ng kapatid ko. As in, yun ang nangyari. Kaya pag may kasama kang kahit pa kapatid, asawa, or kahit pa kapatid mo, kadugo, pag may kasama kang drug addict sa loob ng bahay, wala ka talagang peace of mind. Kasi ang drug addict, hindi mo alam kung ano ang takbo ng mga utak nila. Ang mga kapatid ko na yun, mabait yan. Mabait yan nung hindi pa sila gumamit ng droga. Sobrang mabait. Ito pa, yung sa kapatid ko na binanggit ko sa video na isa ding drug addict, isa ding addict. Yung asawa niya, OFW sa Saudi, samantalang siya doon, nag-hit, nangabit, nagkaanak pa. Grabe, hindi ko lubos maisip, gabi. Kaya sabi ko, kaya galit na galit ako sa droga talaga. Sobra. Kasi saksi ako kung paano siya manira ng buhay, ng pamilya, ng komunidad. Saksi ako.